Miguel, matagal ko na sinasabi sa Nanay Yoli mo, hindi na kayo pwede mangutang dito. Kailangan nyo munang bayaran ang pagkakautang nyo dito. Baka ako patuloy malugi sa negosyo kong ito. Tandaan nyo, hindi ito charity. Aling Losi, kahit ngayon lamang po, hayaan nyo. Mabenta lang namin yung kamuting kahoy at mga saging. Babayaran ko rin kayo. Ano ba kukunin mo? Isang latang sardinas po at isang kilong bigas. Naku, ang dami niya utang ha. Siguraduhin mo lamang, Miguel. Babayaran ako ng nanay mo. Mahirap sa isang bata lalo na kung lumaking hindi buo ang pamilya. Yung parang may kulang sa kanyang pagkatao. Mga kaibigan, tara! Samahan niyo muli ako sa isa namang kwentong kapupulutan natin ng aral. Ang kwento na ito ay tungkol sa mag-inang labis na hinahamak ng mga tao sa kanyang paligid dahil sa mahirap lamang sila. Pero magugulat ang lahat makalipas lamang ng ilang taon. Kaya tara, simulan natin ang kwento. Miguel, pumunta ka muna sa tindahan, Aling Losi. Pumunta ka ba doon ng sardinas at bigas? Pero Nay, galit na po si Aling Losi. Malaki na daw po kasi ang utang natin sa tindahan. Kaya kapag hindi tayo makabayad, ipapabarangay tayo. Nasaan ba kasi ang Tatay Orlando? Bakit bigla niya tayong iniwan? Ang sabi niya ay mahal niya tayo. Sinungaling si Tatay, Nay. Miguel, hindi ko alam kung bakit siya umalis pero isa lang ang alam ko. Pinaglaban niya tayo sa kanyang mga magulang. Inamin ko na hindi boto sa akin ang mga magulang niya dahil sa tingin nila ay pera lamang ang habol ko sa anak nila. Kaya nakapag-desisyon kaming dalawa na lumayas at magsama at ikaw ang naging bunga anak. Pero mula noong isnilang ka hanggang sa sumapit ang ikalimang taong gulang mo, nagbago ang trato sa akin ng tatay mo. Hindi ko alam kung ano ang naging dahilan. Kaya nagsumikap na lamang ako para mapalaki ka ng maayos. Alam kong mahirap ito pero hindi ako susuko, Miguel. Nay, paano kung isang araw muling bumalik si tatay? Ano gagawin natin? Hindi ko alam, Miguel, kung ano ang gagawin ko sa kanya. Mag-10 taon ka na ngayon pero walang Orlando ang napagkita sa atin. Siya nga pala, pakisabi na rin Aling Losi, kapag nabenta natin ang saging at kamuting kahoy ay babayaran ko siya. Magang umalis itong si Yoli patungo sa kanyang taniman ng kamuti at saging. Kahit papaano ay medyo malawak din naman ang kanilang bakuran na pinagtataniman ng mga pwede nilang makain. Kasama na Yoli itong si Miguel kapag walang pasok sa eskwelahan. Nasa elementarya na ang bata at araw-araw na lalakad, baon lagi ang kamuting kahoy. Gustuhin man niyang magreklamo pero wala siyang magagawa dahil yun lang talaga ang makaya ng kanyang ina. Minsan, hindi may iwasan na lagi itong pinapahiya at binubuli sa paaralan dahil sa baon nito. Kaya tuloy ay pinangalan siyang anak ng kamote. Yung biglang lumutang sa mundo na walang plano dahil sa pagiging agresibo ng ama at ina. Masakit ito para kay Miguel. Hindi naman siguro sinadya ng mga magulang na magaganon ang buhay nila. Ang totoo, mapalad pa rin itong si Miguel dahil wala man ang kanyang ama at sa kanyang tabi naman ang kanyang ina na totoong nagmamahal sa kanya. Gustuhin man niyang gumanti sa mga ito pero sumusunod siya sa payo ng kanyang ina na kailangan magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Isang araw noon habang nasa taniman itong si Yoli, napansin naman ni Miguel si Aling Losi na patungo sa kanilang bahay at kasama nito ang ilang mga tauhan sa barangay. Galit ito at hinahanap ang kanyang ina. Miguel, nasaan ang mabait mong nanay? Bakit po Aling Losi? May masama bang nagawa ang nanay ko sa barangay? Walang ginawang mama mo sa barangay pero sa akin, marami siyang pagkakautang na dapat niyang bayaran. Nasaan siya? Aling Losi, nasa Bukurin po. O siya, sama mo ko doon. Dahil nagalit itong si Aling Losi, kaya naman sinamahan ng bata ang mga ito sa lugar kung saan naroroon ang kanyang ina. Ngunit isang masamang pangyayari ang kanilang natagpuan. Nakita na lamang nilang nakadosay ang ginang sa kanilang taniman na wala ng buhay. Nanay, gumising po kayo. May naghanap po sa inyo. Ngunit kahit anong pagpumilit ng bata para magising ang kanyang ina ay wala siyang nagawa. Dinala nila ito sa ospital sa tulong ng mga kabarangay pero huli na ang lahat. Kapitan, anong gagawin natin kay Miguel? Wala na siyang magulang, isa pa, malaki ang pagkautang nila sa akin.
Gusto kong lupain nila bilang pambayad sa utang ko. At saka ako na rin sana ang kukup sa kanya. Kapitan, sino ba naman ang magtutulungan dito kundi tayo, di ba? Pero Aling Lucy, yan po ay lupain ng nanay ko. Hindi bang sabi namin sa iyo babayaran ka namin? Miguel, alam mo bang pinagsasabi mo? Malaki ang pagkautang ng nanay mo sa akin. Ako ang gumastos ng ina mo, kaya wala akong karapatan na questionin ako. Akin ang lupain niyo bilang pambayad at sa akin ka na rin tumira. Umiyak na lamang itong si Miguel. Kaya naman mula sa araw na iyon, nakatira na itong si Miguel sa tahanan ni Aling Lucy. Noong una naging maganda naman ang trato nito dahil sa kasunduan sa barangay, ngunit sa paglipas ng mga araw, doon na lumabas ang tunay na ugali ni Aling Lucy. Miguel, hindi pwedeng ang lahat ng kakainin mo ay laging libre. Kailangan mo magtrabaho sa akin bilang kabayaran sa lahat. Maglinis ka ng bahay, pagkatapos kumuha ka ng kamote at ibili mo ito dahil kung hindi mo gagawin ito, wala kang makain sa buong araw. Lahat ng gusto ni Aling Lucy ay sinunod ni Miguel. Hindi niya kasi alam ang mangyayari sa kanya kung sakaling papalayasin siya sa kanilang lugar. Ito pa naman din ang lupain na pinamana ng mga ninuno nito. Subalit dahil sa kasamaan at kasakiman ng ibang tao, kahit hindi naman sa kanila ay gusto nitong makuha iyon. Habang tumatagal sa lugar, mas lalong nahirapan itong si Miguel. Kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon para umalis na lamang. Pero pinangako niya sa kanyang sarili na babalik ito upang kunin ang pagmamayari niya. Naglalakad si Miguel palayo sa kanilang lugar. Tiniis niya ang gutom, pagod para lang makalayo sa ginang na iyon na puro na lamang paghihirap ang binigay sa kanya. Sa kanyang paglalakad, napansin ni Miguel ang isang basurahan na puno ng mga tira-tirang pagkain na galing sa mga mayaman. Alam niyang marumi na ang mga ito pero mas lalo siyang mahirapan kung walang laman ang kanyang sikmura. Mas mabuti na ito kaysa naman sa magnakaw pa siya at ito ay masama. Tinuro iyon ng kanyang ina bago pumanaw na masama ang magnakaw, kaya ito ngayon ang nakatatak sa isipan ni Miguel. Nilapitan niya ang basurahan na puno ng mga tira-tirang pagkain. Laking gulat niya dahil ayos pa naman ang mga ito at pwede pang kainin. Sa kanyang paghukay sa mga tira-tirang pagkain, napansin nito ang isang kakaibang bagay na mas lalong nagpapagulat sa kanya. May napansin kasi itong isang kwintas na nasa loob ng isang maliit na kahon. Alam niyang ang lahat ng nasa basurahan ay wala ng halaga sa mga may-ari dahil tinapon na ang mga ito. Kinuha ni Miguel ang maliit na box at inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay umupo ito sa isang sulok para kumain. Ilang oras na kasi itong naglalakad sa kalsada at gutom na ito. Maya-maya pa, pagkatapos nitong kumain, umalis na rin itong si Miguel. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makatakas ito mula kay Aling Lucy sa pagpahirap nito sa kanya. Ilang minuto ang nakalipas mula nung umalis itong si Miguel, may isang sasakyan ang huminto sa harapan ng basurahan. Bumaba mula sa loob ang isang matandang lalaki at isang bodyguard na tila may hinahanap sa basurahan. Ngunit sa kanilang paghahanap ay wala silang natagpuan. Hindi mapakali ang matandang lalaki, samantalang napansin naman nito mula sa itaas ang isang CCTV camera. Kailangan nilang malaman kung gumagana ito para malaman kung sino ang nakakuha ng kanilang hinahanap. Malalaman kaya nila kung sino ang nakapulot noon at paano nila mahanap sa mas madaling panahon. Kaya mga kaibigan, huwag po nating kaligtaan ang susunod na kabanata sa buhay ng ating bidang si Miguel. Abangan po natin ang ating part 2. Maraming salamat po. Abangan!